dear beloved, Boss Mike Cervera. Yan ngayon sa politika. Ayan na, walang kudita. Digong. Pahiya si Digong dito, mga kababayan eh. Nanumpa yung mga yung mga sundalo. Sige, tuloy. Sa gitna ng bangayan ngayon sa politika, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na walang destabilisasyon sa kanilang hanay. Pati si Pangulong Bongbong Marcos nagpaalala sa militar na unahin ang pagiging tapat sa konstitusyon. Nako, patay na. Pahiya si Digong. Alam nyo, ang iniinom ko tuwing umaga? Tsaa. Tsaa. Walang asukal, mga kababayan. Oo. Kaya kung gusto nyo maging magmukhang bata, kahit 60 years old na kayo, katulad ko, mga kababayan, sundin nyo yung sinasabi ko. Pero ito, tatandaan nyo ulitin ko yung sasabihin ko. Tandaan nyo maigi. Lahat ng sinabi ko, sundin nyo. Pero, wag nyong gagawin lahat ng ginagawa ko. Kababayan. Nako, eto na, pakalmahin nga muna natin. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Lalaganda, thank you naman Ang aga naman ng birthday gift. Si Maydons, Maydons, ano gift ko sa'yo? Alam mo na, So, ito na. Tuloy natin. Nasa frontline na balitang yan, si Mayan Los Baños. Yan. Sa gitna ng nakaumang na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, mismong matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na ang naniguro na sila na mismo naniguro. Kaya yung mga nagsasabi, mga kababayan, na ang mga sundalo, mga kawal, ay titiwalag na kay Pangulong Bongbong. Nako, mali yan. Maling-mali yan Fake news na naman, mga kababayan. Ayan sila nag-pexman na kay Pangulo. Sabi pexman, hindi ho kami titiwalag kay Pangulong Bongbong. Solid kami. Loyalista po kami. Wala na, mga kababayan Ano pang pag-asa ni Digong? Sa totoo lang, yan na lang ang inaasahan ni Digong na para maagaw pa yung kapangyarihan. Kaso nga, mga kababayan, wala, ayan na, nanumpa na, nag-pexman na. Putik na yan. Paano ka pa, Digong? Ito lang ang magandang gawin nyo na lang. Manahimik na lang kayo, di ba? Manahimik na kayo. Nang sa ganon, umunlad ng bayang ito, hindi kayo nagpapagulo. Ang gawin ninyo, sumunod kayo sa lahat ng naisin ni Pangulo. Ganon. At inyong sagutin lahat ng mga akusasyon sa inyo. Sa Quad Committee, sa Korte, sa ICC. Lahat yan, Lahat yan ay inyong sagutin ng tahimik. Sige, tuloy. walang namumuong destabilisasyon sa hanay ng militar. Boom! Sa pagharap nila sa commission appointments kanina, tiniyak ng mismong hepe ng AFP Intelligence Command na wala raw dapat ipangamba ang taong bayan. Nako, ayan mapanatag kayo, mga kababayan. Wala kayong dapat ipangamba. Bakit? Ayan nagpe-pexman na sila. Pexman, mamatay man, hindi ho kami titiwalag. Si Digong nananawagan na mga militar. Abay, ano pang ginagawa nyo? Nagtutulog-tulogan. Gumaganon pa si Digong, mga kababayan pero kita nyo naman, ito pa palang mga mga militar mga loyalista rin. Mga loyalista kagaya natin. Ito, si Digong pahiya. Sige, tuloy. Armed Forces of the Philippines, sir, there's nothing to worry about. We'll be mission focused. And we will abide by the duly constituted authority. Siyempre, mapanatag daw kayo, ang mga militar ay sumusunod sa ating konstitusyon. Di po ba?
Dapat yun naman talaga yung ginagawa nila. Wala nang iba. Sige, tuloy. Nanawagan naman sa Senator Bato de la Rosa Nako, si Kalbo na naman. Kalbo! Uta, sumingit ka pa dyan, ha? Ano sasabihin ni Bato? Wait. Duly constituted authority. Nanawagan naman sa Senator Bato de la Rosa ng pagkakaisa sa hanay ng AFP. Dapat daw tiyakin ng militar na hindi sila maiimpluwensyahan ng mga destabilizer kung meron man. Kala mo, hindi talaga siya kasali. Bato! Huwag kang ipokrito. Si Bato, no? Napaka-plastic. Digong, ano ba? Si Bato ba tumitiwalag na sa'yo? Ha? Tumitiwalag na. Sige, tuloy. Kilalang kaalyado ni VP Sara C. de la Rosa. Kaya sa gitna ng away politika ng mga Duterte at Marcos, good news daw na walang namumuong kudita para hindi sila pagbintangan. Naku! Hindi lang. Hindi lang nangyari yung balak nyo. Ano yan ang tawag dyan mga kababayan? Maang-maangan. Maang-maangan na napahiya sila dahil hindi sumunod yung mga militar sa kanila. Di po ba? Alam naman natin na pangarap nila yan. Maagaw na agad ang kapangyarihan. Nako. Tuloy. Politics has two sides. Minimum of two sides ang politics. Yes, sir. So, kung wala ka na monitor, it goes without saying na hindi kami pwede Nako! Hugas kamay. Hindi, may tawag dyan mga kababayan eh. Yung pag napapahiya ka, kailangan mo sabihin na, hindi naman kami payag dyan. Ayaw naman talaga namin ng ganyan. Oo, ganyan, di ba? Yung mga napapahiya. Pahiya lang sila mga kababayan. Sa totoo lang, pahiya sila. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na tuta to ni Digong. Di po ba? Baka nga siya pa yung nakikipag-usap sa mga militar eh. Siya pa yung nakikipagnegosasyon. Ano po? Sige tuloy. Sabi ni Jai, kukonti pa lang daw yung nagla-like. Kaya mo na, kukonti ba? Nasaan ba yun? Patugtugin muna uli natin. Baka mamaya inaantok na sila. Pasok! Let's go! Chiminit, chiminit. Chiminit, chiminit. Baklang mataba. Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga, nagiging bahay mo. Travel, travel dito. Travel, travel dyan. Tinanong sa kongreso, naman. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, gusto ng Yubaba. Confidential fund, saan na napunta? Hindi na nga mahanap, mukhang naubos na. Ginastos minustay, gusto pang magpapatay. Di na may presidente na kung masama yan, day. Ha! Ha! Day na kupo, wag nang umupo. Umalis ka na sa pwesto, di na dapat gumibo. Pati nananahimik ay iyong dinadamay. Pero pondo ng bayan, in 11 days nagbabay. Ha ha ha! Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, gusto ng Yubaba. Dahil nakupo, wag nang umupo. Umalis ka na sa pwesto, di na dapat gumibo. Pati nananahimik ay iyong dinadamay. Pero pondo ng bayan, in 11 days nagbabay. Ito na. Balikan na natin si Bato. Masyadong nagmamang-maangan. Pasok. i-accuse na mayroong ginagawang plano. Yes, O sir. totoo naman na may plano kayo, aminin mo na, Bato.
Kasama ako sa mga meeting ng mga vloggers nyo. Alam ko lahat yung inyong plano. Oo, sorry. Oo. Nagkamali ng inimbita yung vlogger ninyo. Akala kasi mga kababayan, hindi ako Ilocano. Biruin nyo mga kababayan, inimbitan ako eh. O, tapos nilahad nila yung plano eh. Walang yan. Oh, nilahad yan. Maraming mga magpapatotoo dyan. Oh, anong plano ninyo? Di ba? Huwag paabutin ng 2 taon si Pangulo. Nagkamali sila. Akala nila si Pangulong Bongbong Marcos weak leader talaga. Di ba? Hindi. Nakalimutan nila na ang apelyido ni Pangulong Bongbong Marcos ay Marcos pa rin. Marcos pa rin ang apelyido niyan. Pag Marcos, nako, old school na yan. OG na yan sa politika. Putik na yan, tapos tatapat nyo yung mga newbie. Wala, hindi mananalo. Kayo ba to mga newbie lang kayo? Hindi nyo matatalo yung OG dito. Kung OG pag-uusapan, Marcos pa rin yan. Pagdating sa politika, legendary na yan. Sabi dito. Sige, tuloy. Pasok. Di ba? Under the Republic of the Philippines. Nako, wala na. Ang dami. Ang daming nanumpa. Sa talumpati naman kanina ni Pangulong Bongbong Marcos sa oath-taking ng halos 40 newly promoted generals and flag officers ng AFP, nagpaalala siya sa militar na maging tapat sa konstitusyon. Di ba? Konstitusyon. Banji Cruz, thank you naman Di ba? Maging tapat yun naman ang mandato ng mga yan. Hindi mandato ng mga yan na ito'y kumampi sa isang pilantod at isang may tama yung ulo. Di po ba? Kakampihan si Sara, kitang-kita naman na may sayad talaga. Kakampihan si Digong na sarili nga niya, hindi niya na mahila. Putik na yung mga kababayan, Wala. Sige tuloy, Mr. President. Ang pogi mo. Kami raw hamon ngayon sa AFP gaya ng pagtugon sa kalamidad at pagbabantay sa ating teritoryo. Correct. Kaya mainam daw na mas Pagbabantay baka nyo sa teritoryo. Sila Digong pinapamigay yan. Pinapamigay ni Digong ang ating teritoryo. Oo. Boss Mike, saan ka siya? Hindi taga Green Hills ko ako. Green Hills po. Doon lang sa kabila ng pinagganapan ng rally noong December 7. Doon lang ako sa kabila. Sige, tuloy. focus sa mga sundalo rito at huwag magpadala sa away politika. Every decision we make now, every action that we take, will help shape the course of our republic. As our senior officers of the Armed Forces of the Philippines. Ako si Gibo, nakita ko. Gibo, magpayanig ka naman, hindi ka na nararamdaman. Masyadong tahimik. Kulang yung kulang yung social media. Tawagan mo kaya ako. Tuloy. I enjoin you to lead with honor, serve with integrity, and inspire others with your example. Correct. Stand with your troops, stand for Correct. the Constitution, and above Correct. all, stand for the Filipino people. Nagbabalita mula sa frontline. Yun naman talaga kasi mandato ng mga kawal ng mga militar. Dapat nahahango saan ang bawat galaw, Constitution. Tumayo para sa mga tao, protektahan ito. Di ba, mga kababayan? Ganun naman dapat. Tama naman si Pangulo. Hindi yung mga bulong at panunulsol ni Digong na mag-aklas kayo dahil daw ang bayan natin ay may fracture. Ang fracture, mga kababayan, na tinutukoy ni Digong ay sila mismo yon. Sila mismo yung mga na yun mga fracture ng gobyerno. Salot itong mga Duterte sa bayang ito. So mga kababayan, pasensya na kayo meron pa ho akong appointment ngayong alas 9:30.
Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe mga kababayan, o wag nyo nang patatagalin yan. Mag-comment nyo na rin pagkatapos yung mga team replay. Wag nyo kalimutan na mag-like ha. Opo, hanggang dito na lang. Muli, kita-kita tayo sa susunod na live. Ako po ito, Mike Cervera, lagi nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.